Ang video po na to ay para po sa mga nag-request na gumawa raw po ako ng tutorial kung paano ko po ni-record ang song na ito. To reach out for you in time. Oh my pretty, pretty boy, I love you like I never ever loved no one. In Tagalog. Kasi nakagawa na po ako ng English tutorial on how I recorded this video. Na-post ko na po siya sa TikTok account po namin at saka sa isa naming account sa YouTube. So ngayon, pakita ko po sa inyo yung mga ginamit ko pong mga gadgets or sound card at saka mga cables. So ito po ang ginamit ko po dyan. Debra SI6UX. Sa Amazon ko po ito nabili. Ito naman ay Monocaster Lite or Monocaster AM AU200. Mabibili nyo po ito sa Lazada. Hindi ko lang alam sa Shopee. Basta sa Lazada, alam ko. Sigurado ako mayroon nito sa Lazada. Ito naman ang ginamit kong source ng aking background music. So, ang music manggagaling dyan. Sa setup na ito, actually, pwede mong i-connect ang background music diretso dito or dito. Pero nung nirecord ko ang song na to, dito ko siya kinonnect. Kasi itong Debra SI6UX, mayroon po siyang Bluetooth feature. So, pwede rin siyang i-connect dito. Kaya dito ko siya kinonnect kasi ang music is very, very loud. So ngayon, ang ginawa ko is, nag-take lang ako ng screenshot dito at saka kinopya ko lahat ng mga settings niya. Halimbawa, dito sa mixer na to, sa Debra SI6UX, kinopya ko siya na ang gain ko is nandyan, medyo 1 o'clock. At saka yung high, 1 o'clock. Ang mid ko is nasa 11 o'clock. Ang low is nasa about 1:30 o'clock. Ang FX, nandyan lang siya sa gitna. Ang pan, nasa gitna lang. At saka yung aking mic volume is nasa mga 10 or 11 o'clock. Siya nga pala, ang ginamit kong microphone nung nirecord ko yan ay a microphone from Fifine. Ito po ay Tank 3 dynamic microphone. Very simple lang naman ang connection. So, XLR, male to female, ito lang siya. So, connect nyo lang kahit saan dyan. So, kinonnect ko lang siya sa mic number 1. Very self-explanatory naman po siya. So, ibig sabihin, yung isang mga ganyan, connect nyo lang dito. At saka, ang other end niyan, hindi naman magkakasya dito. Kaya dito talaga siya magkakasya. So, again, dito ko siya kinonnect sa number 1, line 1. Tapos, bali itong mga controls dito, wala yan, walang gamit ito. Ito lang, dito lang tayo sa line number 1. Itong background music, connect ko siya Bluetooth, kaya wireless. So, ibig sabihin, hindi ako gumamit ng cable. Kung gagamit ako ng cable, dito ko siya i-connect. So, again, kinonnect ko siya wireless. Ang pag-connect ng source as a background music, madali lang naman siya. Punta lang kayo sa settings kung ano man yung gagamitin yung source ng music. Make sure po na naka-turn on ang Bluetooth nyo. At saka dito makikita nyo. So as long as naka-turn on na ang Bluetooth dito, so dito itong pipindutin mo Bluetooth. Tapos kung first time nyo pong kinonnect ito sa source via Bluetooth or gamit ang Bluetooth, nandito po siya normally sa baba. Kasi kinonnect ko na siya before, kaya andito na siya sa gitna. So ito po yung name niya, SI-468UX. Kasi mayroon po itong maliit, malaki at saka may small, medium, large pretty much. So ito po ay medium. Mayroon kasi nitong dalawa lang yung mic input. Kaya yun ang SI4, but this one is 6UX. So anyway, ganyan lang po ang pag-connect nito. So ibig sabihin, pag nag-play kayo dito ng karaoke song, let's say galing sa YouTube, connected na siya dito. Ngayon, ang volume nyo po is nasa sa inyo kung i-control nyo siya dito or dito. So again, ang volume control niya is nasa dito, sa 5/6. At saka halimbawa kung mayroon kayong ganitong klaseng mixer, titingnan nyo po dito. Ito po mayroon ditong control kung ipipress nyo or hindi. So ibig sabihin po nito is kapag naka-press down, ang connected na source ng background music is ang gamit ay wireless or Bluetooth. Pero pag naka-up ito, ibig sabihin ang mga nakasaksak dito na source ng background music. So ito dahil naka-Bluetooth, so ipa-press down ko po siya. So again, ang volume control is nandito. So ang ginawa ko, tinaasan ko na lang siya dito. So again, kinopya ko lang kung ano ang ginawa ko nung ni-record ko to. So almost maximum na siya dito. So ang volume control ko po is nandito sa music.
Dito naman sa Maunocaster AMAU200, kung makikita nyo po dito, tatlo po ang cables na kinonect ko. Itong cable na to, connected po siya dito. So, pakita ko po saan ko kinonect. So, kinonect ko po ito dito sa mic. Dalawa naman po ang saksakan dito para sa microphone, kahit saan dyan pwede. So, ang ginamit ko pong cable, ito po. So, TS dual mono po ang tawag nito or 1/4 inch. So, yung isang line lang sa dulo. So, yun po ang i-connect nyo po dito sa monitor out ng mixer nyo po. At saka yung other end naman niya is ito, TRS. So, yung dalawang guhit na ganyan kaliit. So, now, i-connect ko po ito dito. So, again, kahit pumili kayo dyan, kahit saan, mic 1 or 2, wala pong problema. Now, yung isang cable naman, isa pang cable na connect ko, ito naman ay yung monitor for audio monitoring. So, ito, earphone. Dito ko po siya connect sa output. So, ganyan. Tapos, ang third cable dito, yung pangatlong cable, bali, ang ginamit ko ay ito. So, USB-A po ang tawag dito at saka C naman ito. So, kukonect ko po ang C dito po sa USB-C. Wala namang ibang port, isa lang. So, USB-C, ganyan. Tapos, yung other end, USB-A, gumamit po ako ng ganitong adapter. So, USB-C dito, at saka, dito naman yung may icon na camera icon. Ang tawag ko po dito is USB-C camera adapter. So, ngayon, ang other end, kukonect ko po dito. Maganda po ang ganitong klaseng adapter kasi pumili po kayo, make sure may ganyan. Para ibig sabihin, pwede nyong i-charge yung phone nyo while using it para hindi kayo mag-worry na maglo-lowbat, gano'n. So, ngayon, all good to go na tayo. Hindi ko na siya i-charge kasi hindi naman pa ito lowbat. So, connect nyo lang yung other end dito sa phone. Siya nga pala, ang setup na to, pwede rin ito sa pwede rin ito sa live streaming. So, again, yun lang bali ang setup at saka pwede ka na mag-start mag-record or mag-live stream. Ang ginamit ko pong device para ma-record ang kanta na to is ito pong Samsung. For reference lang, ito po ay Samsung S24 Ultra. Kung itatry nyo pong i-connect ang ganitong cable, USB-C to USB-C sa Android device, sa akin po hindi gumana. So, nasa sa inyo po kung inyong itatry. So, again, hindi po gumana sa akin. Kaya, ito po ang ginamit kong adapter, itong white na to. Medyo mura na po ito. Kahit hindi po original, gumana naman. Kasi bumili ako nito ng mga ilang piraso. Hindi naman siya, hindi naman siya original kasi mahal po ang original cable. At saka gumana naman kahit hindi siya original cable. Ang gawin nyo lang po, make sure na compatible po siya sa device na kung anong gagamitin nyo. Pero yung ibang mga binibenta na ganito, kung wala namang nakasulat, siguro pwede nyo na ring itry kung gagana. Anyway, ito na po yun. Nasabi ko nga kanina na kinopya ko na lahat ng mga settings nung nirecord ko ang song na ito. So dito, tinaas ko na yung echo, maybe ibabaan ko muna. At saka yung mic ko po dito is nasa almost 50%. Ang low ko po dito is nasa 10 o'clock. Ang mid is nasa 1 o'clock. Ang high is nasa 3 o'clock. Ang record volume ko po dito is nasa maximum. So make sure nasa maximum po ito all the time kasi pag naka-low po ito, ang recorded audio nyo po is mababa din. Kaya make sure nakataas ito. So far, ang ginamit ko lang naman is itong effects, the Pro Effects, yung red. Pag pinipindot nyo ito, nag-iiba-iba ang kulay at saka iba rin yung effects niya. So, ginamit ko lang yung default. So, ito yung pag inopen nyo, ganyan na red agad. So, ganyan. Yung music ko naman, ang music ko dito is, actually itong music, wala po itong gamit. Kasi ang music natin at saka microphone is manggagaling dito and then papasok yung dalawa, yung microphone at saka music dito. So ang i-adjust, so ito wala talaga itong gamit. So again, i-adjust lang natin yung microphone dito and then yung -1 naman dito or dito. Itong monitor, hindi naman ito nakaka-apekto sa recorded audio natin dito. So, ito ay nasa sa inyo lang kung yung malakas or mababa. So, again, hindi ito nakaka-apekto sa recorded audio mo. Kung saan ka man nagre-record or kahit
live stream. Okay, mag-start na po ako mag-record. Okay, so nakita nyo po, nakasulat recording audio by USB. Yan po ang indication na it's working, na nagre-record siya. Kasi pag hindi siya nakasulat ng ganyan, ibig sabihin, hindi po gumagana yung adapter. So, something is wrong. May problema sa connection. Pero sa mga iPhone, hindi po nagsusulat ng ganyan. I-check nyo talaga ang video nyo kung nagre-record yung audio or hindi. Okay, so testing 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ngayon, kung ano po yung naririnig nyo, ito na ang recorded audio galing sa phone na to. Kasi ang ginawa ko, yung inedit ko ang video na to, pinagsama ko ang recorded audio galing dito sa phone at saka ang video galing sa camera na to. Okay, so again, sound check. Testing 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wala pa pong effects, walang reverb dahil ang echo dito is nasa 0 pa. So makikita nyo naman dito na ibig sabihin niyan is pinipick up niya ang audio, ang pagsasalita ko. Okay, so kung lalagyan natin ng effects, okay, so 1, 2, 3, 4. So again, I think dyan hanggang ganyan kalakas ang ginamit kong effects nung nirecord ko ang song na yon. So ang ginawa ko naman is dun lang ako sa chorus naglalagay ng effects galing dito. So makikita nyo po, ang ginamit ko pong number dito is 64. Bali, ang 64 na to is nakasulat dito, chorus flanger. So 63 to 71, pipili lang kayo kung ano. So again, ang ginamit ko po is 64. Kapag i-on ko po yung effects, magiging ganito. 1, 2, 3, 4. Okay, there you go. So dyan ko po ginamit ang medyo sa chorus banda. Oh my pretty, pretty boy, I like you like I... So dyan ko po siya ginagamit. So ino-on ko lang siya kapag sa bandang chorus na. Pero kapag hindi pa chorus, 0 lang muna siya. Bali, ang ginamit ko lang dito is yung effects na yon at saka yung echo naman is galing dito. Kasi dito sa mixer na to, hindi ko pa alam talaga kung pwede bang gamitin yung dalawa, echo or reverb plus yung effects na flanger. Parang palagay ko kasi one at a time lang. Kaya gumamit po ako ng isang sound card pa, itong Maono AM AO200 para makombine ko yung dalawang effects. Okay, so mag-sample na po tayo. So again, all the settings dito ay kinopya ko lang dun sa na-record kong video. Kung magtitake kayo ng screenshot, yun at yun ang ginawa ko. Check po natin kung gaano kalakas ang -1 or music. Okay, so mapapansin nyo po na ang volume ko po dito is maliit lang, hindi ganun kalakasan, parang nasa number 3 lang siya or number 2. Kasi nga, dito naka-maximum na siya. Pag tinodo mo to, napakalakas, masakit sa tenga. So again, ganyan lang po, hindi po dito masyadong kataasan kasi naka-full na siya, almost full volume, maybe 95% na dito. See, as you can see, something like that. Okay, so ngayon, mag-sample recording na po tayo. Mapapansin nyo po na sa chorus part, i-turn ko po ito papuntang 2 o'clock. So, papuntang hanggang dito. Ngayon, mag-a-add na po ako ng effects dito or reverb or echo. Okay, ganyan. Okay, so, ganyan. Okay. Oh, my pretty, pretty boy, I love you like I never, ever loved no one before you. Pretty, pretty boy of mine, just tell me you love me too. Oh, yeah. Okay, so anyway, ganyan lang po kung paano ko po siya ni-record. Again, sa setup na to, sa nasabi ko nga po kanina, pwede rin siya for streaming purposes. So ang gawin nyo lang, instead na nag-open kayo ng built-in camera sa phone na to, i-open nyo lang yung TikTok or Facebook or YouTube and then pwede na kayong mag-stream. Okay, so yan lang po muna ang share ko sa inyo. Sana nakabigay ng idea sa mga nagpaplanong i-combine ang mixer effects at saka sa if you have a sound card,
pwede pong siyang i-combine. Thank you po for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please like and subscribe and hit the notification bell para po updated po kayo sa mga i-upload ko po na mga Tagalog tutorials. For those of you who would like this in English tutorial, I've already uploaded a video on it on my other YouTube account. It's at JNodes. I will be adding a link under the description below. Again, yan lang po muna ang share ko sa inyo hanggang sa susunod.